Good day guys. Today is lockdown and it's also Holy Week. So sarado lahat. Wala kaming mapuntahan. So nandito lang kami sa bahay, no? So today I'll share to you yung mga tips ko on how to operate the car and how to maintain it, to run it smoothly, no? So sisimulan ko ito sa mga dito, yung mga starting procedure ko, ano yung kino-consider ko. Okay. Meron akong nakita nagsasabi na you have to click it first before pressing the brake pedal para to put in the accessory mode, and then you have to press it again to start it. Wala naman sa manual yun eh. This was designed to simplify things, no? Why will you complicate your life with that? So what I normally do is just press on the brake and then push the start button like this. See? It's that simple. Why will you have to complicate the matter? Kaya nga nilagay itong push button para mas simple than dito sa key, di ba? So that's how I do it. Nag-search ako doon sa manual, wala namang sinasabi na press mo muna yung punta ka muna sa accessory mode. Ang sinasabi lang doon, press on the brake and then press the start button. And that's it. It's as simple as that. Okay. Another thing is, once the engine starts, I let it idle for a few minutes, you know. Wina-warm up ko yung engine. Kasi ang dahilan ko dyan is because the oil is still in the pan while the engine is cold, no? So, ipapump yung oil para malubricate mo yung piston doon sa cylinder. So, at the cold start, di ba, makikita mo na nandun yung highest pressure between the cylinder and the piston. Magra-rub yun eh. So kailangan na yung oil naka-circulate bago mo talaga siya i-drive. And sa experience ko din is once you properly warm up the engine, especially kung diesel engine, mas maganda yung andar niya at saka mas parang fuel efficient siya. Although may nagsasabi na yung mga modern engines daw you don't need that, pero I still follow the old school. I warm up the engine to make it perform better. Experience ko yan talaga. Pag winarm up ko siya, maganda. Dun sa Terra ko dati, pag hindi ko siya winarm up, parang nagnanaking siya. Ang pangit ng andar simula. Hindi siya pino. So, pag winarm up ko siya, mas maganda yung andar niya at the start. At saka, mas fine yung engine. Mas tahimik siya tumakbo. Once I start the engine, and then warm up ko siya, at certain point in time, how do I open the aircon? To preserve my aircon para mag-perform niya at a higher level, I normally start with the fan. Ito, in this case, i-press ko yung fan, no? Then, I select yung temperature setting ko. Halimbawa, I put it at 21 degrees. So, after mga 1 or 2 minutes, saka ko lang i-on yung aircon like this. So i-on ko na ngayon to. Pag tinrest ko to, naka-on na ngayon yung aircon. Why do I do that? So makikita mo parang merong siyang load na dinala nung inon ko yung aircon. Kasi pag inon mo agad yung aircon na hindi ka pa naka-fan, so may load yung yung compressor eh. So may hirapan yung makina. So, once na mag-stabilize, saka ko ino-on yung aircon. Now, reverse naman kapag, for example, nakapag-travel na ako, then I need to stop the engine. So, what I normally do, baliktad. Nung una, diba, inuna ko yung fan. Ngayon, inuna ko yung, I switch off the aircon. Yan. Para nag-activate na ngayon yung fan. So, what I normally do, pinapalakas ko pa yung fan niya to blow the air doon sa evaporator para hindi siya magkaroon ng moisture. So, i-blow niya ngayon ng air yung evaporator.
before I switch off the aircon. So, yan. So, that's how I do it. Ito naman yung normal practice ko pagka magpa-park ako. So what I normally do is put ko muna yung while stepping on the brake, siyempre habang nasa drive ka, stepping on the brake, I put it in neutral, okay? And then I pull up the parking brake para pinapakarga ko yung load sa brake, no? Saka ko bibitawan ngayon yung brake pedal para yung load is nandun ngayon sa brake sa likod, no? So, and then, saka ko ngayon isisip sa park. But before I do that, I press on the pedal para malagay ko sa park position. So, in that way, napakarga ko sa likod yung weight. So, mas madali siya ngayong isip yung cambio. Mas smoother siya when you do it on drive. Unlike kung diretso ka na punta sa park, tapos saka mo siya i-handbrake. In most cases then, pagka matagal akong magpa-park, halimbawa, aalis ka and then mga 1 week hindi mo siya magagamit, hindi ko ginagamit din yung parking brake kasi magla-lock siya eh. So, hinay ko lang sa park. As long as nasa flat surface ka, okay lang yun. So kapag ka naman pagka naman na long drive, halimbawa galing ako Baguio, dire-diretso ako, hindi ako tumitigil for several hours, what I normally do hindi ko muna pinapatay agad yung engine, then I put the aircon on fan position for a few minutes before I switch off the engine para yung turbo hindi masyadong maapektuhan kasi kailangan mong i-cool down yung turbo. Pero kung ang engine mo naman is non-turbo, tinatawag natin na naturally aspirated, you don't need to do that kasi wala naman siyang turbo, so pwede mo siyang patayin ng dire-diretso. So it's always a good practice to do that. Kaya nga yung iba naglalagay pa ng turbo timer, di ba? So, discipline lang. You don't need a turbo timer. Ikaw na lang ang calculate kung kailan mo papatayin yung engine mo. So, meron ka ding control. So sa mga newbie or wala pang background about sa engine, ito yung sinasabi ko, ito yung turbocharger, So, ito yung you need to cool down kasi sa mga naturally aspirated engine, wala na mga turbocharger. So, pwede mo directly na papatay ng makina. But this one, kailangan mong i-cool down pagka yung matagal ka muna siyang ginagamit or sa long drive. So, that's how it is. By the way, gusto ko lang balikan yung air conditioning. Gusto kong i-explain in layman's term paano nagwo-work yung aircon. As shown dito sa figure, meron siyang 5 components. Yung compressor, yung condenser, yung receiver dryer, yung expansion valve, at saka yung evaporator coil. Aside from the 5 components, we also need yung refrigerant to make the aircon works. The refrigerant is the fluid that is used in the aircon system. Dati, ang gamit yung Freon or R12. Pero sa ngayon, hindi na yun kasi nakakasira ito ng ozone layer. Ang ginagamit ngayon yung R143A. Okay, let's start with the evaporator. Ang load kasi ng aircon ay yung mga car occupants kasi yung dami ng tao saka yung heat infiltration from the suns. Since yung refrigerant is colder than the air, it absorbs the heat from the air. This produces cold air which is then pushed into the interior by the blower through the dashboard. Kaya lumalamig ang pakiramdam ng mga sakay ng kotse. Bali ang nangyayari, yung low pressure liquid refrigerant, magbo-boil yon. Nagiging vapor siya as it enters the evaporator. Yan yung tinatawag na low pressure side. So from the evaporator, gas na yun, So papunta na yun sa compressor. Yung compressor, kinukompress niya further yung gas, kaya nagiging high pressure. Yan yung tinatawag na high pressure side. Yun yung mainit na tubo. Then the compressor draws the low pressure refrigerant gas from the suction valve and it forces it through the discharge valve. Ito yung high side. Papunta na ngayon sa condenser.
Yung condenser located yun doon sa front grill, di ba, dun sa harap ng radiator para makakuha siya ng hangin. So yung condenser removes the heat. So pagpasok sa condenser, paglabas niya, nagiging liquid na siya from the gas. Nagiging liquid yung refrigerant. Ngayon, yung liquid refrigerant, pupunta ngayon yun doon sa receiver dryer. Yung receiver dryer nun, pinipilter out niya yung mga impurities at nire-remove din niya yung moisture from the refrigerant. It also serves as the temporary storage tank sa liquid refrigerant. From the dryer, punta na ngayon siya sa expansion valve. Yung refrigerant naman passes through the valve, it becomes low temperature, low pressure liquid na and vapor. Yung expansion valve naman, nag-i-spray yan ng refrigerant doon sa evaporator in mist form. Bali yung expansion valve controls the amount of refrigerant entering the evaporator. So yung low pressure liquid immediately starts to boil as it enters the evaporator and the cycle repeats itself. So closed system siya. O ganun lang ang sistema ng aircon. By the way nga pala, yung moisture sa air condenses upon entering the evaporator. Bale, yan yung nagdadrop doon sa drain pan. Kaya makikita mo tumutulo yun kasi nagko-condense na yung air, no? Kaya meron siyang tumutulo na parang tubig, di ba, sa ilalim yung aircon. Another practice na ginagawa ko is yung using yung engine braking. Paano ba ginagawa? How do you use your engine braking para ma-save mo yung iyong brakes or brake pads, matipid ka rin, di ba? So you don't have to step on the brake so often. So normally, ginagawa ko to pagka yung mga palusong o pababa. For example, yung mga sa zigzag road, pababa ka, galing Baguio or Tagaytay. If there are pagkakataon na I can do na engine braking, I do that. So normally, I shift lang dito sa left, no? So I use the manual mode. So makita mo naman dito kung nasa anong gear ka. Nasa second gear ka o lilipat siya sa first gear. So yung burden of pressing the brakes nandun ngayon sa engine, nagbe-brake siya using that. That's how useful yung yung manual mode nito. So masisave mo ngayon yung brake mo kasi hindi ka tapak ng brake pedal, especially pagka yung very steep yung pababa, di ba? So mag-iinit yung brake mo, mangangamoy yung brake lining mo. So hindi rin advisable na dire-diretso ka na sa drive ka, pababa ka, bubuluso ka, no? So mas maganda while stepping on the brake slightly lang, matutulungan ka ng iyong engine braking. Alright, putulin ko na dito. So I hope I have given you some ideas and practical tips about car operation, no? So ang objective ko talaga sa channel na ito is makapagbigay ng mga added knowledge sa aking munting kaalaman. So sana nakatulong ako kahit papaano. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!